Tayo po tumayo. Tayo po magpapasimula na para sa ating preaching ngayong araw na to. Atin pong basahin ang John 20, verse 11 to 18. Kung nariyan na po kayo sa John 20, verse 11 to 20, 18, basahin po natin. But Mary stood weeping outside the tomb, and she stooped to look into the tomb. And she saw the angels in white, sitting wherein the body of Jesus had lain, once at the head and once at the feet. They said to her, "Woman, why are you weeping?" She said to them, "They have taken away my Lord, and I do not know where they have laid him." Verse 14, having said this, she turned around and saw Jesus standing. She did not know that it was Jesus. Jesus said to her, "Woman, why are you weeping? Whom are you seeking?" Supposing to him to be a gardener, and she said to him, "Sir, if you have carried him away, tell me where you have laid him, and I will take him away." Verse 16, Jesus said to her, "Mary." She turned and said to him in Aramaic, "Rabboni," which means teacher. 17, Jesus said to her, "Do not cling to me, for I have not yet ascended to the Father. But go to my brothers and said to them, I am ascending to my Father and Father, to my God and your God." Verse 18, Mary Magdalene, when announced to the disciple, "I have seen to the Lord," and he had said these things to her. Maaari na po tayong manalangin. Patang ko na lang po yung... Amang Banal, maraming salamat po sa oras at araw na pinagkaloob niyo sa amin. Humingi kami ng tawad sa mga pagkakasala namin nagawa laban sa iyo. Patuloy mo kaming gabayan, Panginoon, sa pag-asaluhan namin yung salita. Ikaw po ang siyang manguna sa araw na to. Ilid mo kami, Panginoon, kung ano po ang kalooban mo, Panginoon, Lord. Ikaw po ang siyang manguna, Lord God. At hindi, Panginoon, ang karunungan ng tao, kundi karunungan niyo, Panginoon, ang siyang manguna. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Yan po. Nitong mga nagdaang linggo, patuloy natin pinangaral ang Apostol Creeds habang tayo ay nagkakaroon ng break sa serye ng Romans. Isa sa mga dahilan kung bakit tayo ay may Apostol Creed ay upang madepensahan natin ang ating pananampalataya. Ito rin ang ginamit ng mga early Christians bilang basihan ng kanilang pananampalataya. Noong panahon ng mga early Christians, may mga heresy na nagpapakita ng maling pagkaunawa sa Panginoong Hesus, kung saan mali ang pagkakilala nila sa humanity ng Panginoong Hesus. Isa dito ay ang Docetism. Ang Docetism ay nagmula sa Griegong salita na doken, ang ibig sabihin ay tusim, na parang tila o isang imahinasyon lang. Ang Docetism ay naniniwala sa pagkabanal ni Kristo, pero di sila naniniwala na nagkatawang-tao ang Panginoong Hesus. Naniniwala sila na isa lamang pantasam o isang ilusyon. Naniniwala sila na may heavenly body ang Panginoong Hesus, pero hindi ang katawang tao. Isa rin dito ang Arianism. Ang Arianism ay heresy na ipinangalan kay Arius, isang pari at huwad na tagapagturo ng panahon ng 1st century sa Alexandria, Egypt. Ito ang isa sa mga matinding pinagdedebatihan noon ang pagka-Diyos ng Panginoong Hesukristo. Si Arius ay tinanggi ang pagka-Diyos ni Kristo at pinangahawakan niya lamang na ginawa lamang ang Panginoong Hesus nung bago likhain ng mundo. Naniniwala siya na nilikha lamang na may hangganan ng pagiging divine attributes ng Panginoon. Di siya eternal, di rin divine para sa kanya ang Panginoong Hesukristo. Dahil dito, ilan sa mga ilang nagtuturo ngayon tulad ng Jehovah's Witness, Mormonism, ay patuloy sa paniniwalang ito. Ilan lang ito sa mga maling katuruan na meron nung panahon ng mga church fathers. Paano pa ngayon? Kaya patuloy nating ipangaral ang bawat konteksto at ebanghelyo ng Panginoon.
Isa dito ang Apostol Creed. Nitong mga nagdaang linggo, pinangaral ng mga elders at ng ating pastor ang Apostol Creeds. Pinangaral ni Pastor Rolly ang I believe in God the Father Almighty, Creator of heaven and earth. Kung saan naiintindihan natin na ang Diyos ang lumalang sa buong mundo, subalit ang tao ay patuloy sa paghahanap ng Diyos-Diyosan na nilikha lamang ng tao. Pinangaral ni Elder Rixa ng Jesus Christ, His only Son, our Lord, kung saan mas naintindihan natin ang Panginoong Yesus ay Diyos. Nais na mga tao ay gustong maging tagapagligtas lang ang Panginoon, pero ayaw magpasakop at sumunod. Pinangaral din sa atin ni Elder JC ang who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, kung saan pinakita na ang Panginoong Yesus ay pakumbaba siyang pinanganak sa sabsaban, at maging si Mary ay tinawag ng Panginoon, ang Panginoong Yesus. Maging siya ay nanalangin at sumamba, at di siya dapat sambahin. Pinangaral din sa atin ni Elder Osmond ang suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. Kung saan mas naintindihan natin kung paano nagdusa ang Panginoong Yesus kay Pilato at pinako sa krus at inilibing. Pinangaral din sa atin ni Pastor L.A. ang He descended to hell, kung saan naintindihan natin ang Panginoong Yesus ay hindi napunta ng literal sa hell, bagkus yung dinanas niyang hagupit, pagtitiis, at pagpako sa krus ay impyerno na. Sa mga oras na yon, ay unang pagkakataon na tiningnan siya ng Diyos Ama na tupang alay at di siya tiningnan bilang anak. Matapos nito ay napunta siya sa paradise kung saan pangako niyang dinala ang isa sa mga kasama niyang napako. Kaya tayo po ngayon ay pag-aralan natin ang bahagi ng Apostol Creed na on the third day, He rose again from the dead, He ascended into heaven, and is seated at the right hand of God the Father Almighty. Mainam na mapag-aralan natin ito kung ano po ba ang Apostol Creed. Ngayon po ay dumako tayo sa unang puntos. Ito ang on the third day, He rose again from the dead. Atin pong nabasa ang John 20:1 to 18. Unang araw ng linggo, pumunta si Mary Magdalene ng Panginoong sa libingan ng Panginoong Yesus. Dahil dumaan ang Sabat, kaya di nila agad napabanguhan ang Panginoong Yesus, ito ang preparasyon ng mga Jews sa mga namatay. Madilim pa at nais ni Maria Magdalene na tapusin ang preparasyon ng buryal ng Panginoong Yesus, ngunit pagdating niya roon, nakabukas ang libingan. Kaya dali-dali siyang pumunta kay Pedro at binalitan ni Pedro sa mga disipulo at pinuntahan agad nila ito. Nauna si Pedro at sinilip niya ito at nakita niya ang telang lino. Nakihiwalay ang panyong nakabalot sa mukha ng Panginoong Yesus. Dito pa lang nang makita ni Pedro ang linen at pambalot sa mukha ng Panginoong Yesus, patunay na ito na hindi kinuha ng mga disipulo ang bangkay ng Panginoong Yesus. Mapapansin din natin na nakaayos ang pambalot sa mukha. Ibig sabihin, inayos ito. Nakita ni Maria ang dalawang anghel na nakaupo sa pinaglalagyan ng bangkay ng Panginoong Yesus. Umiyak si Maria sapagkat inaakala niya na kinuha ang Panginoong Yesus. At tinanong siya kung bakit siya naiyak. Nung una ay hindi naiintindihan ni Maria ang nangyari. Tinanong siya ng Panginoong Yesus kung bakit siya naiyak. Napagkamalan niyang hardinero ang Panginoong Yesus dahil maayos ang pangangatawan nito. Dito tinawag siya sa pangalan ng Panginoong Hesus at inakala niya at nakilala niya ito at sinabihan siya na wag muna siyang hawakan dahil di pa siya nakakarating sa Ama. Makikita natin na di naintindihan ng mga ilan sa disipulo na muling mabubuhay ang Panginoong Hesus, kung saan ilan sa kanila ay di naniniwala sa muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus. Maging si Mary Magdalene ay inakala niya nung una na may kumuha ng bangkay ng Panginoong Hesus. Nakita natin na nakaayos pa ang mga linen at panyo ng silipin nito ni Pedro. Wala man tayong larawan at napatunay na nabuhay muli ang Panginoon, pero meron tayong tinatawag na trustworthy men. Katulad ni na Pedro at ng mga ibang disipulo. Nakita nila ang libingan na wala ng laman, tanging ang linen at ang damit na lang. Mapapansin din natin na ang pwesto ng mga anghel kung saan
Nang silipin at ni Mary ito ay may dalawang anghel na nakaupo katulad ng sa Ark of the Covenant, kung saan ang nilalaman ay ang tungkod ni Aaron, mana at ang tablet of covenant, kung saan ang Panginoong Yesus ang katuparan nito. Pinapakita lamang rito na natupad na ang kasulatan patungkol sa kanya sa lumang tipan. Makikita rin natin dito na napagkamalan niya ang Panginoon na isang hardinero dahil sa kalagayan nito at maayos ang pangangatawan. Makikita rin natin dito na nakilala niya ang Panginoon sa pamamagitan ng boses nito kung saan tinawag niya itong Rabbi. Makikita natin dito kung paano naririnig ng mga tupa niya ang Panginoong Jesus. Yun po, next slide. Bakit napaka-importante ang pagkabuhay ng Panginoong Jesus? Ayon sa 1 Corinthians 15, pinapakita lang nito ang pagka-Diyos ng Panginoong Yesus. Kung hindi siya muling nabuhay, wala tayong kaligtasan na tinatamasa ngayon. Nagawa ng Diyos na likhain ang buong universe ang tao, ngunit kung hindi siya muling nabuhay, walang kabuluhan ng kaligtasan na meron tayo ngayon. Tinatawag siyang anak ng Diyos tinawag siyang anak ng Diyos kung di siya muling nabuhay, walang kabuluhan ng pagiging Diyos niya. Kung di pala muling nabuhay ang Panginoon, walang kabuluhan ng mga paglilingkod natin, walang kabuluhan ng mga evangelism. Walang kabuluhan na lahat tayo sumasamba pa kung hindi siya muling nabuhay. Di rin magiging makabuluhan ng sinabi niya sa John 11:25, Jesus said, I am the resurrection and the life. Pero dahil nabuhay ang Panginoong Yesus, lahat tayo ay nanampalataya na babalik siya. Makikita natin sa 1 Corinthians 15:3-8, nakita ni na Pedro at nagpakita sa ibang disipulo ang Panginoong Yesus. Kaya masasabi natin ngayon sa kamatayan na saan ang kamandag niya, sabi nga sa 1 Corinthians 15:55. Ang katawang lupa natin ay mawawala at papalitan to ng Diyos sa muli niyang pagbabalik. Huwag nating panghinayangan ang katawang lupa natin dito. Kayamanan, lahat yan ay iba'y makikinabang sa oras na tayo mamahinga. Kaya lahat ng paglilingkod natin ay may kabuluhan. Lahat ng yan ay di nasasayang, sabi nga sa 1 Corinthians 15:58. Therefore, my beloved, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that in the Lord your labor is not in vain. Lahat tayo nakakaramdam ng pagkapagod. Lahat tayo nakakaranas na gusto nang sumuko sa problema, sumuko sa sakit. Pero lahat yan temporary lang dito sa mundo. Maging comfort sa atin na muling nabuhay ang Panginoong Yesus. Siya ngayon ay umakyat na upang mapaghanda ka ng silid. Lagi rin natin tatandaan na isa lamang temporary ang problema at maging ang kapagwaran na meron ka. Alalahanin natin na ang Panginoong Yesus ngayon ay nabuhay at umakyat sa kalangitan. Sunod po ang He ascended into heaven. Basahin po natin ang Acts 1:6-9. Kung nariyan na po kayo, sabayan niyo po ako. So when they had come together, they asked him, Lord, will you at this time restore the kingdom to Israel? He said to them, it's not for you to know times or season that the Father has speak his own authority. Verse 8, but you will receive power when the Holy Spirit has come upon you. And you will be my witness in Jerusalem and all Judea and Samaria and to the end of the earth. And when he had said the things as while they are as he went, behold, palakasan lang po ng konti. And white robes and said, men in Galilee, why do you stand looking into heaven?
This Jesus was taken up from you into heaven will come in the same way as you saw him go into heaven. Tinipon sila ng Panginoong Hesus sa bundok ng Olibo. Yun po, mabasa natin, kung maintindihan po natin ang verse na to. Tinipon sila ng Panginoong Hesus sa bundok ng Olibo. Ika-4 na pong araw pagkatapos ng siya'y namatay sa krus ng Kalbaryo. Makikita natin dito na tinipon sila upang masaksiyan nila ang pag-akyat ng Panginoong Hesus sa langit. Nakita na nila kung paano unti-unting umakyat ang Panginoon. Pagkatapos nito, dumating na ang mga anghel upang sabihin sa kanila kung paano umakyat ang Panginoon, ganun din ito bababa. Kung mapapansin natin, para isa itong tapik ng mga anghel na ngayong nakita nyo na kung paano hinuli namatay sa krus ang Panginoong Yesus, kung paano ito umakyat, ganun din ito bababa upang hatulan ng mga mananampalataya at mga di nananampalataya sa Kanya. Dito makikita natin na tinakpan siya ng ulap. Mahalin tulad natin ng eksena na ito sa Transfiguration, kung saan kasama niya sina Pedro, Juan at Santiago. Makikita natin dito na nagbago ang anyo ng Panginoong Jesucristo. Dito nagpakita sina Moises at Elias. Pinag-usapan nila ang kamatayan niya. Kung mapapansin natin na pinapakita lang dito na ang Panginoong Yesus ang katuparan ng kautusan ni Moises at ang mga propesiya. Yun po ay si Elias at si Moises. Dito mahalin tulad natin ng mga ulap na tumakip sa Panginoon, kung saan nakita ng tatlo ang liwanag sa Panginoong Jesus. Makikita rin natin dito ang pagka-Diyos ng Panginoong Jesucristo dahil sa kanyang pagbabagong anyo. Matapos nilang masaksiyan ang pag-akyat ng Panginoong Jesus, sila ay tumungo sa Jerusalem kung saan biniyayaan sila ng banal na Espiritu upang buong tapang na mangaral ng salita ng Diyos. Marami silang pinakitang kababalaghan tulad ng mga pagpagaling dahil sa kanila mabilis na naipangalat ang ebanghelyo ng Diyos. Marami ang nananampalataya sa Panginoong Yesus at maging tayo ay naging bunga ng pagpapagal nila nang dahil sa banal na Espiritu ng Diyos na meron sa kanila. Ano ang kahalagahan ng pag-akyat ng Panginoong Yesus? Pinapakita rin ito na success ng earthly work. Naganap na lahat ng ikalawang pagbabalik na lang ang hindi. Pinapakita na marka ito ng kanyang heavenly glory. Ngayon ay inahandaan na tayo ng Panginoong Yesus ng mga pwesto sa kalangitan. Pinapakita lamang ito na siya ngayon ang ating high priest at mediator. Ngayon ay mas naplis na ang amang nasa langit nang dahil sa sakripisyo niya. Siya na rin ngayon ang tinitingnan ng Ama sa tuwing nagkakasala tayo. Dahil sa mga kasalanan natin, kaya siya nagsakripisyo. Isipin natin na ang Panginoong Yesus ang nagdusa para bayaran ng kasalanan natin. Kaya marapat lamang na umiwas tayong muling magkasala. Iwasan natin ito, tayo magpakabanal dahil ang Diyos ay banal. Kung paano nagkaroon ng glorified body ang Panginoong Yesus, ganon din tayo kapag tayo ay umakyat na sa kalangitan. Ipagkakaloob ito ng Diyos kapag bumalik siya. Sa ngayon, nasaksihan natin ang mga problema at paghihirap dito sa lupa. Di man matindi ang pag-uusig na naranasan, maging kalakasan sa atin na sa pagbabalik niya, hindi na tayo makakaranas ng mga pagdurusa. Yung glorified body na meron ng Panginoong Yesus, ganon din tayo sa kanyang pagbabalik. Di na tayo muling luluha, magdudusa sa mga sakit, di na dadanas ng katandaan, di na tayo magugutom, mauuhaw, mamumblema. Kadalasan nakakalimutan natin ang buhay na meron tayo sa pagbabalik niya. Tandaan natin, huwag natin panghinayangan ang buhay na meron tayo dito sa lupa, nakatiting lamang. Alalahanin natin na sa muling pagbabalik niya, di na tayo muling magdurusa. Marami sa atin ang nagdanais na magbahagi ng ebanghelyo ng Panginoong Yesus. Marami rin sa atin ang nagnanais na maglingkod sa Diyos, subalit walang oras at maraming hadlang. Marami sa atin ang nagnanais makibahagi sa ating linggoang outreach, subalit naaagaw ng ibang kaabalahan. Marami sa atin ang gustong maglingkod sa Panginoon, subalit naahadlangan ng pansariling gawain. Ito lang ang ating tatandaan.
Yung banal na espiritu na bumaba sa kanila ay katulad ng banal na espiritu na meron ka. Kaya kung ikaw ay nahihiya at napanghihinaan ng loob, mabuting ikaw ay humingi ng lakas ng loob upang makapaglingkod. Manalangin ka sa Diyos at ikay kanyang tutugunan, tandaan, maraming aanihin, subalit kulang ang manggagawa. Tayo ang mga manggagawa na mag-aani sa mga tinaniman ng Ebanghelyo. Nalalaman din natin nang dahil sa otoridad na meron siya ngayon, kaya patuloy kang nagbabahagi at namumuhay sa Ebanghelyo. Dahil ngayon, nakaupo na siya sa kanang bahagi ng Diyos amang nasa langit. Basahin natin ang Psalms 110 verse 1. Next slide po. Next slide po. And the Lord says to my Lord, sit at my right hand until I make your enemies your footstool. The Lord sends forth me from Zion your mighty scepter. Rule in the midst of your enemies. Your people will offer themselves freely on the day of your power. In holy garments from the womb of the morning, the dew of your youth will be yours. Verse 4, the Lord has sworn and will not change his mind. You are a priest forever, after the order of Melchizedek. The Lord is at your right hand. He will shatter kings on the day of his wrath. He will execute judgment among the nation, filling them with corpse. He will shatter chiefs over the wide earth. He will drink from the brook by the way. Therefore, he will lift up his head. Yan po. And ang sunod nating aralin is seated at the right hand of God the Father Almighty. Ang awit 110 ay isang uri ng royal psalms kung saan pinapakita ni David sa mga taga-Israel na may darating na isang hari na magliligtas sa atin sa kabayaran ng kasalanan. Pinapakita rin dito ang pagiging hari ni David sa buong Israel. Itong awit na ito ay inawit din ng mga unang Kristiyano. Ito ang madalas nilang inaawit upang ipakita ang kingship ng Panginoong Jesucristo. Madalas din itong ginagamit sa Old Testament at New Testament kung saan patuloy itong nagagamit sa four gospel, sa epistle, at sa Acts. Ito rin ngayon ang kalakasan dahil ang Diyos na sinasamba natin ay may otoridad sa buhay natin kung saan inalis tayo sa pagkakaalipin ng kasalanan. Atin pong buksan ang ating Biblia sa Matthew 22 verse 41 to 46. Kung nariyan na po kayo, samahan niyo po ako sa pagbabasa. Now, while the Pharisees were gathered together, Jesus asked them questions, saying, "What do you think about the Christ? Whose son is he?" They said to him, "The son of David." He said to them, "How is it that David in the Spirit calls him Lord, saying, 'The Lord said to my Lord, sit at my right hand until I put your enemies under your feet.' If the David calls him Lord, how is his son?" And no one was able to answer him a word, nor from they did anyone dare to ask him any more question. Mabasa natin sa Matthew 22, verse 41 to 46, kung saan tinanong ang Panginoong Hesus ng mga Pariseyo upang hulihin sa kanyang pananalita. Pero nabigo sila dahil napapatunayan ng Panginoong Hesus ng verse ng Psalms 110. Dito pa lang pinapakita na ng Panginoong Jesucristo ang otoridad niya bilang Diyos. Pinilit siyang huliin sa pamamagitan ng kanyang pananalita, pero nagbase pa rin siya sa Biblia. Makikita natin kung paano nanahimik ang mga Pariseyo sa pagkakataon na ito sapagkat alam nila ang teksto ng salita ni David sa Psalms 110. At wala sa kanila ang nagkaroon ng lakas ng loob magtanong muli ng mga oras na yon, sapagkat magmumula sa lahi ni David ang Mesaya at alam nila ang mga salita ni David ay tungkol sa Mesaya na darating.
Samahan niyo po ako sa Hebrew 1:13. Ngayon po ba ay nasa Hebrew 1:13 na po? Atin pong sabay-sabay na basahin. And to which of the angels has he ever said, sit at my right hand until I make your enemy a footstool for your feet? Makikita rin natin sa Hebrew 1:13 na quote din tong verse na ito na ang otoridad na mayroong Panginoong Yesus. Dito makikita natin ang supremacy ng Panginoon kung gaano siya tinitingala ng mga anghel. Mataas ang otoridad ng Panginoon maging sa mga bayani sa Biblia, katulad ni David, Samson at Gideon. May pagkakataon na nagsalita ang Diyos sa pamamagitan ng propeta. Ngayon ay nagsasalita na siya sa pamamagitan ng kanyang anak. Ang Panginoong Yesus ang salita at ang salita ay tumira sa atin. Ito ang pinahayag ni Juan. Dito pa lang makikita natin kung gaano ka-otoridad ang Panginoong Yesus. Nahis niya na manindigan lang tayo sa salita niya at hindi base sa mga nararamdaman natin o sa puso natin. Kapag sinabing right hand, isa itong pag-aatas na may isang mataas na ranggo na kapantay niya ito. Pinapakita lamang na equal honor siya at kapantay na may mataas ang ranggo. Mabasa natin ito sa Ephesians 1:19 verse 21. Sige po, pwede nyo rin po akong samahan. Sa Ephesians 1 verse 19 to 21. Kung nariyan na po ang lahat. And what is the immeasurable greatness of His power toward us, who believe according to the working of His great might? 20, that He worked in Christ when He raised Him from the dead and seated Him at His right hand in heavenly places. Verse 21, far above all rule and authority and power and dominion, and above every name that is named, not only in this age but also in the one to come. Pinapakita lamang dito na walang kapantay ang kapangyarihan na meron ng Panginoong Yesus. Kung saan kapantay siya ng Diyos, ng Amang nasa langit. Kung paano inaangat ng Diyos ang Panginoong Yesus matapos makita ng mga disipulo ang pag-angat sa langit at ang pag-upo sa kanang bahagi ng Diyos. Sa mga verse na ito, nakikita natin ang otoridad na meron ng Panginoong Yesus. Mabasa natin sa Psalms 1:10 kung paano tinitingala at sinasamba ni David ang Messianic King na nagmula sa kanyang lahi, kahit alam niya itong kaapu-apuhan niya. Pinapakita rin sa Psalms 1:10 kung ano ang paggalang at pagkilala sa hari. Makikita rin natin na ang Psalms 1:10 ay madalas inaawit ng mga Kristiyano sa panahon na umakyat ng Panginoon para mas maalala nila na ang otoridad na meron sa kanila, ang Panginoong Yesus. Makikita rin natin napakadalas na nabanggit ang Psalms 1:10 upang ipahayag ang kingship na meron ng Panginoong Yesus. Ngayon, narinig natin madalas ang otoridad na meron ang Panginoong Yesus. Handa ka bang magpasakop sa otoridad ng Panginoong Yesus? Handa ka bang maghari sa iyo at hindi lang basta tagapagligtas lang? Handa ka bang mabulag sa mga makamundong gawain? Handa ka bang sumunod sa Panginoon at sundin siya sa lahat ng oras ng buhay natin? Handa ka bang pagbulayan ng Biblia upang mas makilala siya at makita ang otoridad na meron ng Panginoong Yesus at ang grasya na pinagkaloob sa atin ng Diyos? Ang sabi sa John 1:2-14, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Verse 2, He was in the beginning with God, and the Word became flesh and dwelt among us. We have seen His glory, glory of His only Son from the Father, full of grace and truth. Sabi sa 14.
Sabi rin sa 2 Timothy 3:16 to 17, all scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness, so that the servant of God may be truly equipped for every good work. Ito po ang dahilan kung bakit kailangan natin magbasa at aralin ng Biblia. Ngayon po, kung hindi po tayo nagbabasa at aaralin ng salita ng Panginoon, masasabi ba natin na nagpapasakap tayo sa Kanya? Madali ba tayong mapapaniwala kung sakaling may akmang guluhin at ulituhin ang pananampalataya na meron ka? Sabi ng Panginoong Yesus, all my sheep knows my voice. Paano mo malalaman na ito ang boses niya kung di tayo magbabasa at nang-aaral ng Biblia? Pinapakita rin sa bawat verse kung paano pinapakita ng Panginoong Yesus ang kanyang otoridad bilang Diyos at kung paano pinapahayag sa mga Pariseyo at sa atin ang pagka-Diyos niya. Maging sa atin, alam na natin ang kanyang pagka-Diyos bukod sa kaligtasan na tinatamasan natin ngayon at sa pagbabalik niya. Kaya kung hindi natin kaya magpasakop sa otoridad ng Panginoong Yesus, paano natin siya sasambahin ng buong puso't kaluluwa? Kamusta ang arawan na devotion na binabasa pa ba natin ng Biblia at inaaral upang makita at malaman ng bawat konteksto ng kanyang salita? Nananalangin pa ba tayo bago matulog? Tumatawag pa ba tayo sa umaga at humihingi ng patnubay at gabay ng banal na Espiritu? Nakikinig pa ba tayo sa paalala ng banal na Espiritu kung sakaling tayo pinapaalalahanan nito? Basahin natin maigi ang salita ng Diyos. Nung panahon bumaba ang Panginoong Diyos dito upang tayo iligtas sa mga kasalanan natin, tinanggap niya ang latigo na dapat tayo maghihirap. Tiningnan siya ng Diyos bilang tupang alay sa mga kasalanan natin. Marami sa atin ang tingin sa ating sarili dati ay matuwid at di nangangailangan ng tagapagligtas. Tayong lahat ay nararapat ng hatulan ng Diyos, walang hanggang pagdurusa sa impyerno. Lahat tayo ay sumamba sa Kanya nating Diyos-Diyosan. Mamamatay tao, mangangalunya at sinungaling. Lahat tayo ay niligtas ng Diyos mula sa krus ng Kalbaryo na dapat tayo magdurusa. Subalit siya ang nagpasa nito. Tulad nga ng sinabi ng anghel nung panahon na siya ay paakyat sa kalangitan, siya ay muling babalik at ahatulan tayo sa ating mga kasalanan. Kung nang una, isa siyang tupa nang siya'y bumaba dito upang tayo tubusin sa kasalanan, siya ay muling babalik na isang leon na punong-puno ng otoridad upang hatulan tayo. Sabi nga ng Panginoong Hesus sa Matthew 24:13, ngayon, ang magtiis hanggang wakas ang siyang maliligtas. Makikita natin ilan sa kanila ang nauunawaan na dapat mangyari ang pagkabuhay ng Panginoon. Di dahil di nila alam ang salita ng Diyos, sapagkat di nila naiintindihan ang pinapatungkulan nito. Kaya mainam na basahin natin maigi ang salita ng Diyos upang mas lumago tayo sa grasya ng Panginoong Yesus. Kaya ang challenge natin ngayon ay ating alalahanin ang pagkabuhay at pag-akyat ng Panginoong Yesus sa kanyang bahagi ng Diyos. At tayo ay magpasakop sa otoridad ng Panginoon sa pamamagitan ng pagbabasa, pananalangin at pagbabahagi ng Ebanghelyo. Marahil ilan sa atin ang nakakalimot na magbasa, nakakalimot mag-aral ng salita ng Diyos. Every Friday night po ay meron po tayong discipleship kung saan palagi natin inaaral ang salita ng Diyos. Ito po ay di lang paghahanda sa atin upang depensa ng pananampalataya natin. Ito rin ay upang maiwasan tayong mailigaw bilang isang tupa ng Panginoong Hesus. Patuloy natin ipanalangin na bigyan tayo ng Diyos ng oras upang magbahagi at ipanalangin natin ang ating mga oras. Maging masikap po tayo sa pagsaliksik ng salita ng Diyos. Kaya po tayo ay may Apostle Creed. Ito po ay buod ng ating confession. Ito rin ang ginagamit ng kung bakit hanggang ngayon ay patuloy pa rin ang tamang doktrina. Salamat po sa pakikinig. Tayo po ay umawit ng isang himnaryo. Who has long
seated on His throne. Come, let us adore Him. Behold our King, nothing can compare. Come, let us adore Him. Tayo po'y manalangin. Ama, banal at pinakamapangyarihan sa lahat. Patawarin mo kami kung kami napapanghinaan ng loob. Magdalas nagkakaroon ng dahilan upang mangaral, magbasa at manalangin sa inyo. Salamat po sa pagtutuwid niyo sa amin ngayong umaga. Salamat po dahil patuloy mo kaming ginagabayan kahit kami ay maraming dahilan at katwiran upang sambahin ka sa araw-araw ng aming pamumuhay. Tulungan niyo po kami na mabigyan ng oras at pag-aaral ng salita mo at palagi kami magpasakop sa otoridad niyo po. Ito po ang aming panalangin sa pangalan mo, Panginoong Hesus. Amen. Hello, yan. So, praise God at tayo po ay naibaba yung tatlong mahalagang bahagi sa ating tinatawag po na Apostles' Creed. No? Yung tatlong bagay na yon, mga essentials po ito eh. Essential doctrine of the Christian faith. Mahalaga po yon na si Kristo ay muling nabuhay. Mula sa, di ba, yung last natin na Apostles' Creed is He descended into hell, nakanasan yung impyerno sa paraan, na kung saan ay binuhos sa kanya yung kasalanan, di siya matitigan ng Ama na nasa langit, naiwan siya doon. Kaya sabi niya, Eli, Eli, lama sabachthani, Father, why have you forsaken me? Yun yung punto na talagang impyerno, ang kalagayan niya noon. Pero ngayon, yung sinare ni Brother Verhel na tatlo pong maluluwalhating katotohanan sa Apostles' Creed is part na yan ng exaltation ni Christ. Kasi from His birth to His death on the cross, that is the humiliation of Christ. Na talagang ibinaba siya maigi, nagpakababa siya para sa atin, no? At pagkatapos nun ay ang pagtataas naman sa kanya. At nag-umpisa yon the moment na siya ay muling nabuhay mula sa patay. At napaka-importante po, minsan kasi nabibigyan nating emphasis lang maigi yung death ni Christ, which is nagbayad sa ating kasalanan at nagligtas sa atin sa impyerno. Pero hindi natin nakita yung muling pagkabuhay niya. Ba't mahalaga yung muling pagkabuhay niya? Kasi yung muling pagkabuhay niya, yun po yung hudyat na kinalugdan ng Panginoon yung kanyang ginawa. Yung perpektong pagsulot niya sa lahat ng kautusan, yung moral law na binasag nating lahat, na perpekto niyang nasunod yon. At siya'y namatay sa krus ng Kalbaryo at yung muling pagkabuhay niya, yun yung kumbaga parang approval. Approval ng Diyos na yung kanyang ginawa dito sa mundong ito ay katanggap-tanggap sa Diyos. Kaya ngayon, pag nanampalataya ka kay Kristo, katanggap-tanggap ka na din sa ating Ama na nasa langit. Kaya napakahalaga na muli siyang nabuhay. Hindi lang yung kamatayan ang importante. Yung muling pagkabuhay niya ay napakahalaga. Kaya nga taon-taon, merong mahal na araw, muling Pasko ng pagkabuhay, inaalala po natin, no? Dahil yun ay, kung hindi po nabuhay muli ang Panginoong Kristo, ay hindi naging katanggap-tanggap yung kanyang ginawa. Ngunit hindi lang yun ang nangyari, hindi lang siya muling binuhay, siya po ay, anong sabi doon? He ascended. Umakyat siya muli sa kanang bahagi ng Ama. Sa atin pong mga Pilipino, pag sinabing kanang bahagi, parang alalay. Pero alam niyo po, sa konteksto ng mga Hudyo, pag sinabing right hand, equal power yan. Hindi yan tinatawag na alalay. Ibig sabihin, kaya nga, di ba po, yung sinasabi doon sa Psalms na binasa natin kanina, yun yung pagpapakita ng Panginoong Kristo ay hindi siya inferior. Walang subordination sa Father, Son, and the Holy Spirit. Co-equal lahat po sila. Pantay po sila. At siya'y nasa kanang bahagi ng Ama na nasa langit niya. Alam niyo yung ginagawa niya doon? Alam niyo yung ginagawa niya ngayon? Pinagpapray ka niya. Pinagpapray ka niya ngayon na nag-struggle ka sa iyong finances o sa iyong emotional o sa iyong lalong-lalo na spiritual na manatili ka sa faith, mag-persevere ka, pinapanalangin ka niya ngayon. Yun ang ginagawa niya. Hindi siya sitting pretty lang doon sa kanang bahagi ng Ama na nasa langit. Pinapadalangin ka niya para sure
na ikaw ay magpatuloy sa iyong pananampalataya hanggang sa muli kanyang pagbabalik. At yung sinasabi pong seated at the right hand of God, the Father Almighty, is a comfort for us Christians. Kasi pag sinabing He is seated, no? Nandun po siya nakaluklok, ibig sabihin, siya ay sovereign, lahat ng mangyari sa iyong buhay ay nasa ilalim ng kanyang kapamahalaan. Siya ang may otoridad sa iyong buhay. Kaya anuman mangyari sa mundong ito, nasabi ni Brother Verhel na napakaiksi lang, ay tiyak na ang kahuhulugan mo ay mabuti dun sa buhay na walang hanggan. At alam niyo po, coming from Brother Verhel, blessing yun sa akin. Because we know yung struggle niya physically. Kailangan niya din ng operation. Kaya nga, pray ko dun kasi parang hinihingal siya kanina. Pero by God's grace, na ipangaral niya po yung tinatawag na supremacy ni Christ ngayon, na dapat nating makita pong lahat. At maganda yung application. Ano yung application sa atin? Unang-una, sa ating paghayo. Sa ating pong paghayo. Kasi maraming klase ng Jesus eh. May huwad na Jesus ang Romano Katoliko na nakapako hanggang ngayon doon. At namamatay tuwing mahal na araw at nabubuhay tuwing mahal na araw din. Meron silang huwad na Jesus. Meron ding huwad na Jesus ang Iglesia ni Cristo. Kung saan si Cristo ay mas mababa sa Ama. May huwad na Cristo ang mga ditawag na Mormons, na banggit kanina, and Jehovah's Witness. Important sa atin itong sermon series on the Apostles' Creed kasi dito pinapahayag natin yung tinatawag po natin na Kristo na nasa Biblia. Na siya ay muling nabuhay, na siya po ay umakyat sa kaning bahagi ng Ama na nasa langit, at siya po ay kapantay ng ating Father Almighty. Yung po yung Kristo na dapat natin kilala. Ang problema kasi ngayon, ito po di lang po sa evangelism natin. Kasi minsan may naipapangaral tayong ibang Christ eh. No, may naipapangaral na ibang Christ ngayon. Sinasabi nila, tanggapin mo lang si Kristo, gagaling ka sa iyong sakit, ikaw ay yayaman ka, ikaw ay babalik yung pamilya mo sa dati nyo. Yun yung Christ na pinapangaral, which is hindi naman yun yung Christ na nagpunta dito. Yung Christ na nagpunta dito ay yung pong tinatawag na kasalanan, ang kanyang misyon, at yung buhay na walang hanggan, ang kanyang alok, kapatawaran at kaligtasan. Yun yung Kristo na kung saan pang walang hanggan yung pagpapalang meron siya. Marami pong Kristo ngayon ay pinapangaral na hindi yung Kristo ng Biblia. Kaya nga po itong Apostles' Creed, ito ay early Christianity pa lang, ay binuo na upang tayo isang-isang confession natin. Isa ang sinasabi natin patungkol kay Kristo. Para sa ating paghayo, hindi po another gospel or another Christ yung ating may pangaral. Una yung aplikasyon. At pangalawa, ito po'y pagbubulay-bulay na din sa ating mga Kristiyano. Nabanggit po ni Elder Berhel kanina. Marami pong nagsasabing Kristiyano at sinasabi nila na si Kristo ang kanilang tagapagligtas. Ngunit hindi kanilang Panginoon. Magkaiba yon. If Christ is your Lord, if Christ is your Savior, He must also be your Lord. Yung buhay mo ay may pagsuko na sa Kanya. Yung mga kasalanang sinasabing bitawan-bitawan. Yung mga utos na sinasabing gawin-gawin. Magpabautismo ka, mabelong ka sa isang local church, magpa-disciple ka, mag-evangelize ka, mag-serve ka sa mga kapatiran. Yan yung Kristo na pinapangaral natin. Yung faith po kay Christ na nga nagligtas sa atin. Pero if that faith is true and saving, you will be under the authority of Christ. Ikaw ay mapapasa ilalim sa otoridad ni Kristo. Hindi yung nagpipik lang tayo, ano yung gusto natin na gawin para kay Kristo. Hindi po. Christ is not an addition to your life. Christ must be your life. Si Kristo dapat yung buhay mo. Panginoon siya, hindi lang tagapagligtas. Kaya yun yung magandang nakita ko kanina dito. Bukod sa evangelism, makakatulong sa atin tong sermon series na ito, yung sa tatlong yon. Si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay umakyat sa kalangitan, si Kristo po ay nakaluklok ngayon at may otoridad sa lahat. Pang-evangelism. Pero magkakaroon din tayo ng reflection. Sometimes, we claim na nakikhrist tayo, pero hindi po siya yung Panginoon ng ating buhay. Yung bibig natin, di nakasuko kay Kristo. Yung gawa natin, di nakasuko kay Kristo. Yung lakad natin, di nakasuko kay Kristo. Kaya anything po na alam ninyo na hindi nakakaluwalhati kay Kristo, sa umagang ito, ay dapat nating talikuran. At ano man yung atas ni Kristo sa atin, ay dapat natin pong sundin. Kaya, yan po, nagpapatuloy po tayo sa sermon series on the Apostles' Creed. No? Malinaw po ba? Malinaw yung preaching ni Elder Verhel. Nakakatuwa po, no, na talagang nag-glorify po si Christ
sa umaga pong ito.